Isang napakalaking balita ang umalingaw-ngaw dito sa mundo ng cryptocurrency matapos i-announce ni Ripple ang kanyang $200 million na acquisition kay Rail. Ang hakbang na ito ay bahagi ng plano ni Ripple para dominahin ang stablecoin-based global payments. Sa galaw na ito ay tila mas pinapalakas ni Ripple ang kanyang papel bilang isa sa mga pangunahing leader pagdating sa digital asset payment infrastructure. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan na, bakit nga ba mahalaga ang pagbili ni Ripple kay Rail? Si Ripple ay kilala na bilang isang San Francisco-based fintech company na matagal nang nangunguna sa cross-border payments gamit ang digital assets. Sa pagbili po nila kay Rail ay makakabuo po sila ng pinaka-komprehensibong stablecoin payment solution na hindi pa nakikita sa market. Ito ay hindi lang simpleng expansion, kundi isang malinaw na mensahe na gusto ni Ripple na siya ang maging go-to provider para sa mga global financial institutions na gumagamit po ng stable coins. Ngayon ay ano naman po ang magiging epekto ng partnership na ito sa global payments? Ayon po kay Monica, na isa sa mga opisyal ni Ripple, ay isa sa mga pinaka-ginagamit sa buong mundo ang Ripple network pagdating sa remittances. Sa acquisition na ito ay mas mapapalakas pa ang kakayahan ni Ripple na magpadala ng pera sa iba't ibang bansa para sa kanyang mga kliyente. Ibig sabihin, mas magiging mabilis, mas mura at mas efficient ang cross-border transactions gamit ang kanilang technology. Ngayon ay ano po ang pahayag ng mga leader ng dalawang kumpanya? Sa kanyang pahayag sa X or dating Twitter ay ipinahayag po ni Ginoong Brad Garlinghouse, siya po ang CEO ni Ripple, ang kanyang kasabikan sa deal na ito. Sinabi niya na kahit tila tahimik ang buwan para sa crypto market, ay tuloy-tuloy ang mabilis na galaw ni Ripple. Samantala si Bano Cooley na CEO ni Rail ay ibinida ang kanilang track record sa global B2B remittance sa nakalipas na 4 na taon or 4 years. Ayon sa kanya ay inaasahang ma-handle ng Rail ang mahigit 10% ng $36 billion na global B2B stablecoin payments ngayong taon. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng 10% ng global stablecoin payment flow para kay Ripple? Kung pagbabasihan ang projection na ito ay sinabi po ng XRP community figure na si Rat of Kahneman na sa pagbili ni Ripple kay Rail ay para na rin niyang binili ang 10% ng buong global stablecoin payment flow. Ito ay isang napakalaking porsyento lalo na kung iisipin na napakalawak ng global payments industry. Ang ganitong porsyento ay nagbibigay kay Ripple ng matinding competitive edge laban sa iba pang mga kumpanya. Ngayon ay anong mga benepisyo? Ayan, ano pong mga benepisyo ang makukuha ng mga clients ni Ripple? Dahil sa acquisition na ito ay makakapag-alok si Ripple ng end-to-end stablecoin payouts. Magiging posible para sa mga customers na magpadala ng payments gamit ang stablecoins nang hindi na kinakailangang mag-hold ng crypto sa kanilang balance sheets. Ibig sabihin ay mas magiging simple at mas ligtas para sa mga traditional na kumpanya na gumamit ng blockchain technology. Yan. Ngayon ay paano naman po
makakapagbigay ng flexibility ang bagong sistema ni Ripple. Sa tulong po ni Rail ay makakapagbigay si Ripple ng flexibility sa kanyang mga kliyente dahil maaari na nilang i-manage ang iba't ibang uri ng payments sa isang platform lamang. Hindi na kailangan gumamit ng hiwa-hiwalay na sistema para sa bawat payment type. Ito ay magre-resulta sa mas mabilis na processing at mas mababang operational cost para sa mga kumpanya. Ano pa po ang mga dagdag na serbisyo mula sa bagong partnership? Bukod po sa mas mabilis na payouts, ay magkakaroon din ang mga kliyente ni Ripple ng access sa premium digital asset liquidity, virtual accounts at isang compliant enterprise grade payment system. Ibig sabihin ay makakagamit sila ng mga solusyon na hindi lang mabilis at mura, kundi ligtas at sumusunod sa global financial regulations. Yan, bilang panghuli ay ano naman ang kaugnayan nito sa RLUSD na stablecoin ni Ripple. Simula nang mailabas ni Ripple ang kanyang RLUSD stablecoin noong nakarang taon ay tuloy-tuloy na ang kanyang expansion sa stablecoin sector. Nitong nakarang buwan ay pumili si Ripple ng Bank of New York or BNY Mellon bilang tagapag-ingat ng reserves na sumusuporta sa kanyang stablecoin. Ngayon, sa pagbili niya kay Rail ay mas lalo niyang pinatatag ang kanyang position bilang leader sa stablecoin-based global payment. At ayan, para po sa atin dito sa Pilipinas, ay malinaw na ang galaw na ito ay nagbibigay ng mas malaking posibilidad para sa mas mabilis at mas mura na remittance services, lalo na para sa mga OFW. Kapag patuloy na lumalakas si Ripple sa global payments, ay possible rin na mas maging accessible sa atin ang mga stablecoin transactions na may mas mababang fees. Ito ay magandang balita para sa atin bilang mga Pinoy na naghahanap po ng mas stable na paraan para magpadala o tumanggap ng pondo mula sa ibang bansa. At bilang panghuli, sa aking pananaw ay isa itong matalinong hakbang para kay Ripple. Hindi lang niya pinapalakas ang kanyang position sa stablecoin market, kundi mas pinapalawak din niya ang kanyang global network. Ang pagkakaroon po ng 10% ng global stablecoin payment flow ay hindi biro at maaring magdala ng mas malaking adoption ng blockchain sa mainstream financial system. Para sa mga Pinoy traders at investors, ito ay sinyales na dapat bantayan si Ripple at si XRP dahil maaring magkaroon ito ng malaking epekto sa presyo at paggamit ng coin sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.